Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Sinaw na manghangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Ating simulan ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ngayong ginugunita po natin si San Juan Pablo Ikalawa. Ialay po natin ang banal na misang ito unang-una sa intensyon ng ating mga personal na panalangin, lalo tigit para sa ating kagalingan. Tayo rin ay magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng mga biyaya na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. At ipanalangin din po natin ang ating bansa, ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, bagyo at lindol. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang obispong si San Juan Pablo Ikalawa ay aming maparangalan, yamang niloob mong siya'y mangunan sa pag-unlad, sa kabutihan, sa salita at gawa niya, sa kapakanan ng kanyang pinangasiwaan. Kaya kami rin naman ay makadamang lagi sa pagdalangin niya para sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghahariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan.
Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, nung kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatat, tuloy-tuloy nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Alleluia, 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 alleluia. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin
ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan siyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa oras na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapanalig na ngayon po ay nakikinig sa Healing Mass sa Radio Veritas. Meron po tayong dalawang mahalagang punto na maaari nating pagnilayan ngayong araw na ito, lalo tigit pagkatapos ng banal na misang ito. Sapagkat ang tema ng ating ebanghelyo ay umiikot sa pagiging isang mabuting katiwala. Tayo lang po ang makakasagot sa ating mga sarili at ang Panginoon ang siya nakakakita ng ating puso. Ako ba ay isang tapat na katiwala? Unang-unang punto ng ating ebanghelyo na ang buhay ay umiikot sa pagiging isang mabuting katiwala at hindi ito tungkol sa pagmamay-ari pagka tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ayon sa isang source na nabasa ko, napakaganda ng kanyang pagninilay. Sabi niya, life is stewardship, not ownership. Bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng talento, oras, at kayamanan. Bawat achievements natin or investments ay mga pinaghirapan natin, ngunit ang mga bagay na ito ay mga ipinagkatiwala lamang sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay hindi natin dadalhin sa kalangitan. Lahat ng bagay na ito ay iwan natin sa mundong ito. Sa ating pagmimisyon, lagi nating alalahanin na ang misyon ay isang tanda ng pagtitiwala ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang nagmamay-ari ng misyon. Napakagandang pagnilayan, sabi ng aming founder na si Father Polinar, that mission is not ours. Tayo lamang po ay mga steward ng Diyos. Tayo ay mga katiwala ng Diyos na dapat maging mabuting katiwala ng Diyos. At hindi natin maaaring ariin ang isang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sapagkat ang mga bagay na ito ay isang temporary assignment or temporary mission. Ngunit, sa bawat misyon at sa bawat pagtitiwala na ibinibigay sa atin, we are accountable. Meron tayong tinatawag na pananagutan. Kaya nga sabi dito sa huling talata ng ating ebanghelyo, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Kaya ito yung tinatawag na the greater blessings we receive from God, the greater responsibility that we have. No? The more na marami tayong tinatanggap na biyaya o pagpapala mula sa Diyos, the more na tayo ay pananagutin ng Diyos. Sapagkat
masusukat dito kung paano ba natin handa ibahagi ang mga biyaya o pagpapala ng Diyos. Upang dumating ang panahon na tanungin tayo ng Diyos, maisusulit natin yung mga kabutihan na ating nagawa sa ating kapwa. Ito ay isang pribilehiyo na tayo ay patuloy gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Tayo ba ay nagiging isang mabuting pinuno, nagiging isang mabuting ehemplo sa ating mga nasasakupan? Is either tayo ay nasa gobyerno, tayo ay nasa loob ng simbahan, nasa loob ng ating tahanan, nasa loob ng ating paaralan at saan pa. Ang tanong dito, paano ko ba iniingatan ang mga taong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos at paano ko ba iniingatan yung mga bagay na dapat kong pahalagahan at ingatan base sa ipinagkakatiwala ng mga taong nagtitiwala sa akin? Kung hindi man ito nakikita ng tao, ngunit ang Diyos ang siya nakakakita. Kaya sa pangalawang punto natin ay ang kahalagahan ng faithfulness o pagiging isang tapat. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos para maging tapat. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, tayo rin po ay tinawag ng Diyos para tahakin at yakapin ang kanyang kalooban na tayo ay dapat maging tapat habang buhay. Tapat na kung saan tayo ay mamumuhay na nagbibigay pag-asa sa ating kapwa, nagbibigay liwanag sa ating kapwa, na ibinabahagi natin ang presensya ni Jesus sa ating kapwang nawawalan ng pag-asa. Magkaiba ang loyalty sa faithfulness. No? Pag loyal ka, nandiyan yung mga kasama mo, nakikita ka, gumagawa at ginagawa mo ang dapat. Pero sa pagiging faithful, ito po ay isang malalim na salita. May nakakakita man o hindi, ginagawa natin ng tapat yung isang bagay na ginagawa natin. Yung isang bagay na pinagkakatiwala sa atin. Kung hindi man ito nakikita ng tao, nakikita ng Diyos. Sa buhay po natin, hindi madaling tahakin ang buhay para sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, tinawag tayo, pinili niya tayo upang tayo ay maging matapat. Tayo ay maging mabuting katiwala. Na gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang lahat ng ating ginagawa ay sulitin natin sa harapan ng Diyos pagdating ng araw. Tayo ay dapat na maging handa. Sa oras na kung saan man tayo naroon, nagiging handa dapat tayo. Sa mga tao na ginawa natin ng kabutihan, pagka ito ay sinulit natin sa ating Panginoon at tinanong tayo ng Panginoon, handa tayong tumugon sa kanyang mga katanungan. At ang mga bagay na makapagligtas sa atin, yung mga bagay na pinaghandaan natin, ito yung pag-iimpok natin ng kabutihan. Hindi natin ipagkait ang mga yaman na meron tayo sa mundong ito, bagkus hinayaan natin na gamitin ang yaman na ito na meron tayo upang ibahagi ang yaman na ito sa ating kapwa nangangailangan. Ito ay mga mabuting senyales ng pagiging isang mabuting katiwala at tapat na katiwala. Hindi lamang ito sa mga ari-arian, kundi sa mga salita na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi natin dapat gamitin sa isang hindi mabuting pamamaraan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Hindi natin kailangan gamitin ang ating posisyon para abusuhin natin ang ating kapwa. Tayo ay binigyan ng isang posisyon bilang isang pagtitiwala ng Diyos sa iyo na hindi natin kailangan ariin. Ito ay isang bagay o pribilehiyo na dapat natin gamitin upang maglingkod ng may katapatan sa ating kapwa. At kapag nagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito, makikita natin ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng reward dahil sa ating pagiging isang mabuti at tapat na katiwala ng kanyang misyon at mga salita. Amen. Manalig tayo sa Diyos Ama.
habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumaon naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating sanhi na aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyo nawang paunlakan, upang sa paggunata kay San Juan Pablo Ikalawa, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad na makasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Juan Pablo Ikalawa ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambahayan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, kaisa na mga apostol, ni San Juan Pablo, ikalawa at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
tagubilin ang manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nami kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang lakas na dulot ng banal na pakikinabang ngayong ginugunita si San Juan Pablo Ikalawa ay maging lubos nawa sa amin upang ito ay makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapagpagalak sa amin habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, patalastas. Ang liwanag ng dasal ay umaabot hanggang langit. Ialay ang inyong e-candle at e-mass card ngayong undas at ipanalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang sinawit
tayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.